Magandang hapon, Wisdom. Magandang hapon, Wisdom Online. Kaya oo, sabi ni Pastor Riz, ngayon ay tinatapos namin ang aming 10 bahaging serye sa pagpapagaling. Palakpakan ang sarili dahil nakasama mo ako sa paglalakbay na ito, tama ba? Ito rin ay isang paglalakbay para sa akin ng pag-aaral, ng paglalim at paglamon ng salita upang ako ay ibahagi sa iyo kung ano ang sinasabi ng salita tungkol sa pagpapagaling. Kaya hayaan mo akong ipakita sa iyo ang slide na ito. Ang ating healing mastery, tama ba? Mula okay, dun na tayo. Meron kaming aming healing tracker. Sino dito ang nagpunan ng aming tracker? Kung nais mong matanggap ito na sa pamamagitan ng paraan, ipapamahagi namin sa susunod na linggo. Sabi ng lahat, sa susunod na linggo. November 16th na yon. Ang mga may 6 na pagbisita sa site, lahat ay nagsasabing 6. 6, hindi 3, hindi 2, hindi 1. 6 na pagbisita sa simbahan sa ang Healing Mastery Series on-site. Punan ito at pagkatapos ay ilagay ang iyong pangalan. And pagkasyos ay ibigay ito sa pagpaparehistro. Alinman sa mga maaari mong simulan ang pagbibigay sa kanila sa pagpaparehistro o sa susunod na linggo. Sa susunod na linggo at pagkatapos ay makakatanggap ka ng libreng kopya ng booklet na ito. Kung hindi, maaari ka ring bumili. Ibibigay din namin ang mga ito para sa iyong pagbili. Maganda ba yon? Gayon din, Wisdom Online. Siyempre, iniisip ka rin namin. Kung nakapanood ka na rin ng hindi bababa sa 6 na bahagi ng serye, bibigyan ka namin ng digital na kopya ng booklet. Kaya ito tayo mabuti. Pasensya na, ha? Pwede yung recordings? Oh. Ang tanong, pwede rin ba yung recording? Yes, pwede yung recording for the free digital copy. Oh. So, medyo wala kang dahilan para hindi makakuha ng kopya ng booklet, di ba? Kaya kung first time mo lang makinig nito, pwede kang bumalik, makinig sa recording, panoorin nyo po, at kumuha ka ng kopya, digital copy ng booklet. Mabuti ba iyon o mabuti? Okay, simulan na natin. Panginoon, pinupuri at niluluwalhati ka namin. Nagpapasalamat kami sa iyo sa paghahayag habang tinatapos ang Healing Mastery Series. Niluluwalhati ka namin sa lahat ng iyong sinabi. Sa bawat isa sa atin, o Panginoong Diyos, lahat tayo ay may sariling paglalakbay, ngunit sa huli, iisang Diyos ang ating tinutukoy. Ito ang parehong salita na ating pinag-uusapan at pinupuri ka namin, Panginoon. Espiritu Santo, gabayan mo kami ngayon. Banal na Espiritu, buksan mo ang aming isipan, puso, tainga at mata upang maunawaan ang salitang inihanda mo para sa amin ngayon. Pinupuri ka namin, Panginoon. Niluluwalhati ka namin. Sa pangalan ni Jesus, kami ay nananalangin. Amen? Amen. Okay, kaya ngayon, pag-uusapan natin ang pananampalataya. Lahat ay nagsasabi nito. Pag-uusapan natin ang hindi matitinag na pananampalataya, hindi mapipigilan na kagalingan. Kaya ano ang hindi natitinag na pananampalataya? Pag-uusapan natin ang tungkol sa hindi natitinag na pananampalataya. Lahat ay nagsasabi nito. Yung totoong faith, ano ang tunay na pananampalataya? Ito ang uri ng pananampalataya ng Diyos. At pag-uusapan natin ito kaugnay ng pagpapagaling. Ngayon, gusto kong maintindihan natin ang tunay na pananampalataya. Alam mo ba, maraming Kristiyano ang akala nila ay may pananampalataya na sila. Ngunit hindi nila nakikita ang mga resulta ng pananampalataya sa kanilang buhay. Kaya kung hindi mo nakikita ang mga resulta ng pananampalataya sa iyong buhay, marahil at marahil lamang wala kang tunay na pananampalataya. Ngayon, susuriin natin ang ating puso at ibabahagi ko ang salita ng Diyos upang masuri natin ang sarili sa harap ng Panginoon. Talaga bang nagdadala ako ng tunay na pananampalataya? O nananalig ba ako sa iba't ibang bagay? Kaya hayaan mong tukuyin ko sa iyo kung ano ang tunay na pananampalataya ay numero 1 tunay na pananampalataya ay ang bunga ng ating relasyon sa may akda ng ating pananampalataya na si Jesus. Tama ba?
Basahin natin ang unang talata, Hebreo 12:2. Ito ay nagsasabing, tumitingin kay Jesus ang may akda at ang tagapagtapos ng ating pananampalataya, na dahil sa kagalakang inilagay sa harap niya ay nagtiis ng krus. Tiniis ni Jesus ang krus, hinamak ang kahihiyan at naupo sa kanan ng trono ng Diyos. Kaya habang mas kilala natin si Jesus, mas malalim ang ating relasyon sa Diyos, mas mababa ang puwang para sa pagdududa. Tama? Kung mas kilala natin si Jesus, mas kilala natin ang salita kung sino si Jesus, mas may tiwala tayo sa Kanya, mas may tiwala tayo sa Kanyang salita. Pangalawa, ang tunay na pananampalataya ay nakaangkla sa salita ng Diyos. Hindi ito batay sa iyong emosyon. Ang tunay na pananampalataya ay hindi nakabatay sa iyong lohika. At ang tunay na pananampalataya ay hindi batay sa iyong mga karanasan sa buhay. Ang tunay na pananampalataya ay nasa salita lamang ng Diyos at nakaangkla lamang. John 17:17 ang sabi, salamat. Pakabanalin sila. Ito ay tungkol sa iyo at sa akin, tama ba? Pabanalin mo sila sa iyong katotohanan. Ang iyong salita ay katotohanan. Alam mo kung ano? Kapag tinitingnan mo ang salitang sanctify, ibig sabihin nito ay maglinis, magkonsagra, maging banal, tama, para rin maglinis sa labas, ibig sabihin kasama ang katawan mo. 'Di ba? Upang linisin, malaya mula sa kasalanan, upang linisin ang panloob sa pamamagitan ng pagpapanibago ng iyong kaluluwa. Kaya simbahan, makinig ka. Binabago ng salita ng Diyos ang iyong kaluluwa, iyong isip, kalooban at iyong damdamin. Yun ang dahilan kung bakit kailangan nating makaangkla sa salita. Sabi ng lahat, kailangan kong nakaangkla sa salita ng Diyos. At sa salita lamang ng Diyos, dahil mayroong isang likas na pananampalataya. Ano ang natural na pananampalataya? Ang likas na pananampalataya ay nauugnay sa ating mga pisikal na pandama. Ang likas na pananampalataya ay paniniwala sa mga bagay na maaari nating maramdaman, makita, mahawakan, marinig at maamoy. Ito ay batay sa ating mga karanasan sa buhay. Iyan ay natural na pananampalataya. Pagkakaroon ng pananampalataya sa ating mga karanasan, ngunit hindi sa salita ng Diyos. Ngunit ang tunay na pananampalataya ay ang pagkakaroon ng pananampalataya sa salita ng Diyos. Naniniwala kami sa salita ng Diyos. Sabi ng lahat, anuman ang mangyari. Naniniwala ka sa kung ano ang sinasabi ng salita kahit na ano ang pisikal na nagsasabi sa iyo. Sabi ng lahat, hindi nakakaboto ang aking pisikal. Wala siyang say sa buhay mo. Yung sakit na nararamdaman mo sa katawan mo, wala siyang sinasabi sa katotohanan na pinapaniwalaan mo. Anuman ang nakikita mo sa iyong pisikal na kaharian, mga problema o mga pangyayari, hindi ito bumabago sa iyong pinaniniwalaan o pananampalataya. Sa kasamaang palad, karamihan sa mga Kristiyano ay gumagana pa rin sa natural na pananampalataya. Mas pinaniniwalaan nila ang kanilang mga karanasan kaysa sa salita ng Diyos. Kaya sabi ng salita ng Diyos, ikaw ay gumaling. Ito ay isang past tense. Ito ay isang tapos na deal. Tama? 1 Pedro 2:24. Yan ang sinasabi. Ikaw ay gumaling sa pamamagitan ng kanyang mga latay. Sa pamamagitan ng mga latay ni Jesus, ikaw ay gumaling. But then, because of some experiences, Pastor Celeste, I prayed, walang nangyari. Hindi ko natanggap ang aking pagpapagaling. Marahil at marahil ang salita ng Diyos ay hindi gumagana 100% sa lahat ng oras. Totoo ba yon? Natural na pananampalataya yan. Kapag mas naniniwala ka sa iyong mga karanasan laban sa salita ng Diyos, iyon ay paniniwala sa iyong natural. Sabi ng lahat, gumagana ang salita ng Diyos.
100%. Gumagana ang salita ng Diyos kung gagawin mo ito. Gumagana ang salita ng Diyos sa iyong buhay kung gagawin mo ang salita. Bilang 3, kinikilala ng dakilang pananampalataya ang awtoridad ng binigkas na salita. Kinikilala ng dakilang pananampalataya ang awtoridad ng binigkas na salita sa bawat aspeto ng ating buhay. Hindi lang po sa healing, hindi lang sa katawan, pati sa finances mo, sa relationship mo, in every aspect of your life. Ang salita ay may awtoridad, panahon. Babasahin ko sa iyo ang Mateo 8:5-10. Ito ay kwento ng senturyon na lumapit kay Jesus para humingi ng pagpapagaling sa kanyang alipin. Nang pumasok si Jesus sa Capernaum, lumapit sa kanya ang senturyon at nagsabi, Panginoon, ang aking alipin ay nakahiga sa bahay na paralitiko, lubhang pinahihirapan. Sinabi ni Jesus, ako'y paroroon at siya'y pagagalingin. At sinabi niya, sumagot ang centurion at nagsabi, Panginoon, hindi ako karapat-dapat na ikaw ay mapailalim sa aking paa, kundi magsalita ka lamang at gagaling ang aking alipin. Napakaganda nito. Ituloy natin. Sinasabi nito, versikulo 9, sapagkat ako ay isang taong nasa ilalim ng awtoridad. Ito ang centurion na nagsasalita pa rin. Sabi niya, naintindihan ko ang awtoridad. May sundalo ako, sabi ko sa isa, pumunta ka at pumunta siya. Sa isa pa, halika at dumarating siya. Sa lingkod ko, gawin mo ito. At ginagawa niya ito. Ngayon sa talatang 10, sinasabi, nang marinig ito ni Jesus, namangha siya at sinabi sa mga sumusunod, katotohanang sinasabi ko sa inyo, hindi pa ako nakasumpong ng ganitong kalaking pananampalataya. Lahat ay nagsasabi ng dakilang pananampalataya. Hindi ko nakita ang gayong dakilang pananampalataya kahit sa Israel. Malaki ang pananampalataya ng lalaking ito. Malaki ang pananampalataya ng centurion dahil naiintindihan ng centurion. Sabihin mo lang ang salitang Lord at tapos na ang deal. Yun ang sinabi niya. Panginoon, sabihin mo lamang ang salita at gagaling ang aking lingkod. Makinig ka. Kung naniniwala ka, kausapin mo ang iyong katawan, iayon ka sa salita ng Diyos at gumaling ka. Panahon. Walang kung, walang ngunit. Gumaling ka na. Panahon. Bilang 4, ang tunay na pananampalataya ay hindi maliit. Sabi ng lahat, hindi maliit na pananampalataya. Ngayon, ito ay mula sa isa sa mga sikat na linya ni Jesus sa Biblia. Alam mo, minsan napapangiti ako pag nababasa ko to. Sasabihin niya, kayong maliit ang pananampalataya. Sana hindi niya sabihin ito sa'yo at sa akin, ha? Sabi niya, kayong maliit ang pananampalataya. Maliit ang pananampalataya at hindi namin pinag-uusapan ang laki nito. Kapag sinabi mong maliit na pananampalataya, ito ay tumitingin sa mga pangyayari at nakatuon sa mga pangyayari sa buhay. Ang maliit na pananampalataya ay nakatuon sa sakit, karamdaman, sitwasyon at pangyayari. Ang maliit na pananampalataya ay nangyayari kapag inalis mo ang iyong mga mata sa salita ng Diyos at nagsimula kang tumuon sa mga problema. At magsisimula kang tumuon sa sakit, sa pamamaga, sa allergy. Sa bagyo, di ba? Yan ay maliit na pananampalataya. At alam mo kung ano? Sa Biblia, ang maliit na pananampalataya ay sinaway ni Jesus sa maraming bahagi ng Biblia. Basahin ito, Mateo 8:24-27. Sinabi niya, bakit kayo natatakot? Kayong kakaunti ang pananampalataya. Bumangon siya at sinaway ang hangin at dagat at nagkaroon ng malaking katahimikan. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, bago niya ito sinabi, alam mo ba, pumunta tayo sa kabilang ibayo ng dagat na ito. Iyon ang sinabi niya. At pagkatapos ay nagpatuloy sila. Tama ba?
At pagkatapos ay dumating ang bagyo, ang hangin ay dumating at pagkatapos ay nagsimula silang magpanik. Nagsimulang matakot ang mga alagad. Tama ba? Nakatuon sila sa ano? Sa bagyo? Nakatuon sila sa hangin sa halip na sa sinabi ni Jesus. Sa halip na salita ni Jesus. Ano ang sinabi ni Jesus? Punta tayo sa kabila. Yun ang sinabi niya. Makinig, simbahan. Ang pananampalataya ay hindi ginagalaw ng kalikasan. Ang pananampalataya ay hindi ginagalaw ng mga kalamidad. Ang pananampalataya ay hindi ginagalaw ng isa. Tama? Ang pananampalataya ay hindi ginagalaw ng anuman. Ang tunay na pananampalataya ay nagtitiwala lamang sa sinasabi ng salita. Mateo 31, agad iniunat ni Jesus ang kanyang kamay, hinawakan siya at sinabi, "Ito ba si Pedro?" Nahuli niya si Pedro na naglalakad sa tubig. Nagsimulang magpanik si Pedro, tama, sinabi niya, "O ikaw nakakaunti ang pananampalataya." Ayan na naman ang linyang iyon, di ba? Bakit ka nag-alinlangan? Tanong ni Jesus. Bakit ka nagduda? Pedro, kailangan naming maunawaan na maaari kang maging nasa pananampalataya, 1 segundo at pagkatapos ay wala sa pananampalataya. Paano? Kapag inilipat mo ang iyong mga mata mula sa salita ng Diyos patungo sa pangyayari, kapag inilipat mo ang iyong mga mata mula sa salita ng Diyos sa mga problema, sa sakit, sa mga bagay sa iyong buhay na walang kaugnayan sa sinabi ng Diyos, ang sabi ay gumaling ka na, period. But then the doctor says, eto yung report mo, eto yung mga problema mo. The sickness is very critical. Ang salita ng Diyos ay nagsabi na ikaw ay gumaling. Pero sabi ng katawan mo, sobrang sakit mo, hindi ka makalakad, hindi ka man lang makatayo, napakahina ng katawan mo. Ano ang paniniwalaan mo? Ano ang paniniwalaan mo? Yung salita ng Diyos o yung sinabi ng doktor? Ang salita ng Diyos o yung sinasabi ng katawan mo? May choice ka. Mateo 16:8, ito ay nagsasabi, datapuwat si Jesus, sa pagkaalam nito ay sinabi sa kanila, "O kayong kakaunti ang pananampalataya, bakit kayo nagsisipagtatalunan sa inyong sarili? Dahil wala kang dalang tinapay?" Ngayon ito ay noong pinapakain ni Jesus ang 4,000 o ang 5,000, tama ba? Isa ito sa mga kwentong iyon. Ngunit sinabi niya, "O kayong kakaunti ang pananampalataya, huwag ninyong tingnan ang bilang ng tinapay. Huwag tingnan ang iyong mga mapagkukunan. Hindi mahalaga kung ano ang nakikita mo sa pisikal," sabi ni Jesus. Mateo 6:30-31, ito ay pareho. Kung dinaramtan ng Diyos ng gayon ang damo sa parang na ngayon at bukas ay itatapon sa hurno, hindi ba niya kayo higit na dadamitan? At muli, ang linya o kayong maliit na pananampalataya. Sinasabi nito, huwag mag-alala na sinasabi, ano ang aming kakainin? O ano ang iinumin natin? O ano ang isusuot natin? Muli, sinasabi ng Diyos, maliit na pananampalataya ay nakatuon ka sa kung gaano karaming mga mapagkukunan, kung gaano karaming limitasyon ang mayroon ka. Ngunit ang malaking pananampalataya ay nakatuon sa pangako ng Diyos sa iyong buhay. Ang pangako ng pagtaas at paglalaan ng Diyos sa iyong buhay, ang pangako ng pagpapagaling at pagpapanumbalik ng Diyos sa iyong buhay. We need to consistently, everybody say consistent, we need to consistently look at our situation, our body, our relationship, our resources with the perspective of Jesus. At nasaan si Jesus ngayon? Nakaupo sa trono. Tumingin sa lupa. At kailangan din nating tingnan ang ating sitwasyon mula sa pananaw na iyon. Yan ang tunay na pananampalataya. Lahat ay nagsasabi ng tunay na pananampalataya.
Number 5, makikita ang tunay na pananampalataya. Ang tunay na pananampalataya ay makikita. James 2:17, sinasabi nito, ang pananampalataya ba sa sarili kung walang mga gawa ay patay. Ang pananampalatayang walang gawa ay patay, sabi ng Biblia. Pananampalataya ng walang pagpapakita ay patay na. Dahil sinasabi ng Biblia na nakikita natin ang pananampalataya, paano mo makikita ang pananampalataya? Paano mo makikita ang pananampalataya? Sa pamamagitan ng mga aksyon, sa pamamagitan ng mga salita, sa pamamagitan ng iyong mga desisyon, sa pamamagitan ng iyong ginagawa, makikita mo kung may pananampalataya. Minsan, sa pamamagitan ng ekspresyon ng iyong mukha, makikita mo kung may pananampalataya. Sa iyong mga galaw, makikita kung may pananampalataya. Mateo 9:10, sinasabi, dinala nila sa kanya ang isang paralitikong nakahiga sa higaan. Nang makita ni Jesus ang kanilang pananampalataya, nakita niya ang pananampalataya ng lalaking ito. Mga kaibigan, sinabi niya sa paralitiko, anak, lumakas ka. Ang iyong mga kasalanan ay pinatawad sa iyo. Nakita ni Jesus ang kanilang pananampalataya. Simbahan, makinig ka. Ang kagalingan ay inilalabas kapag ang pananampalataya ay nakikita. Ang pagpapagaling ay inilabas. Ito ay isinaaktibo kapag ang pananampalataya ay naging nakikita. Sa pamamagitan ng sa iyong mga aksyon, salita, ekspresyon, sa mukha, desisyon, komunikasyon, sa lahat ng bagay. Lucas 17:14. Ito ay tungkol sa 10 ketungin. Sinasabi, nang makita niya sila, sinabi niya, pumunta at ipakita ang inyong sarili sa pari. Kaya habang sila ay pumunta, sila ay gumaling. Ang sabi ng lahat, habang sila ay lumakad, habang naglalakad sila papunta sa pari, habang papunta sila, sila ay nalinis, sila ay pinagaling, habang sila ay lumalakad sa pananampalataya, habang sila ay gumawa ng pagkilos ng pananampalataya. Noon nila natanggap ang kanilang pagpapagaling. Susunod na slide, mangyaring. Mateo 12:13, sinasabi, pagkatapos ay sinabi niya sa lalaki, iunat mo ang iyong kamay, at iniunat niya ito, at ito ay nanumbalik bilang kabuuan gaya ng isa. Habang iniunat niya ang kanyang kamay, dumating ang kagalingan. Habang ginagawa niya ang pagkilos ng pananampalataya, natanggap niya ang kanyang pagpapagaling. Juan 4:1, sinabi ni Jesus, humayo ka, buhay ang anak mo. Naniwala ang lalaki at siya'y umalis. Habang siya'y lumulusong at naglalakad pa uwi, sinalubong siya ng kaniyang mga alipin at sinabi, buhay ang iyong anak. Habang ginagawa niya ang pagkilos ng pananampalataya, ng paglalakad pa uwi, nabubuhay ang kanyang anak. Juan 7:7, sinasabi nito, at sinabi niya sa kanya, humayo ka at maghugas ka sa tangke ng Siloam, na kung saan ay isinalin, sinugo. Kaya't siya'y humayo at naghilamos at bumalik na nakakakita. Muli nang umalis ang taong ito, nang sumunod siya, bumalik siyang gumaling. Ang kanyang paningin ay naibalik nang siya ay kumilos ng pananampalataya ng pagsunod sa sinabi ni Jesus. Nang pagpunta at paghuhugas ng kanyang mga mata, natanggap niya ang kanyang kagalingan. Mahalagang maunawaan natin na ang pagkilos ng pananampalataya ay bahagi ng ating pagpapagaling. Kaya kapag nananalangin ka para sa isang tao, tama ba? Manalangin ka para sa kagalingan. Sabihin na nating nasasaktan ng tao, masakit ang legs, right? Hindi ako makalakad. Ipagdarasal kita para gumaling ka, kapatid. Manalangin ka rin para gumaling. Ang susunod na hakbang ay ano? Hilingin sa kanya na gawin ang isang bagay na hindi niya nagawa noon.
dahil iyon ay pagkilos ng pananampalataya, dahil ang kagalingan ay kasama nito. Ganyan ang nangyayari. Hindi agad dumarating ang kagalingan sa pagbigkas ng salita. Dumarating ito kapag ang tao nagsasagawa ng pagkilos ng pananampalataya. Kapag ang taong iyon ay tumayo, kapag ang taong iyon ay nagsimulang maglakad, kapag ang taong iyon ay hindi tumutol, okay, ako ay nasa sakit, ngunit ako ay tatayo, ang paggaling ay dumating. Tunay na pananampalataya, nagpapasya ng kahihinatnan, sabi ng lahat, magdedesisyon ng resulta. Ito ang tunay na pananampalataya. Hindi ang Diyos ang nagtatatag kung ano ang iyong natatanggap. Ito ang iyong tunay na pananampalataya. Hindi ang Panginoon na nagtatatag kung ano ang iyong tinatanggap mula sa Diyos, na nagtatatag ng iyong pagpapagaling, nagtatatag ng iyong panustos, nagtatatag ng iyong pagpapanumbalik. Ngayon, paulit-ulit na ipinakita sa atin ni Jesus sa Biblia na ang antas, ang postura, ang posisyon ng ating pananampalataya ay direktang konektado sa kung ano ang natatanggap natin mula sa Kanya. Kung ano yung level ng faith mo, yun ang matatanggap mo sa Panginoon. Kung nandito ka, ito yung matatanggap mo. Kung narito ang iyong pananampalataya, matatanggap mo ito. Ibig kong sabihin, ito ay nasa maraming bahagi ng Biblia. Dahil ginawa na ng Diyos ang lahat ng bagay, nakagawa na ang Diyos ng probisyon para sa iyong pagpapagaling. Ngunit kung ano ang ipinapakita sa iyong buhay, kung ano ang iyong nararanasan sa iyong buhay, ay nakasalalay sa iyong pananampalataya. Depende ito sa iyong inaasahan. Depende ito sa iyong paninindigan. Kaya gusto kong tanungin ka, ano ang kinatatayuan mo ngayon? Ano ang pinaniniwalaan mo sa Diyos ngayon? Yan ang matatanggap mo. Yun yung matatanggap mo. Sinasabi sa Mateo 20:20, nang magkagayoy hinipo niya ang kanilang mga mata na nagsasabi at sinabi niya ito ayon sa inyong pananampalataya mangyari sa inyo. Isa pang sikat na linya ni Jesus, ayon sa iyong pananampalataya maging sa iyo. O sa madaling salita, sa ibang bersyon ng Biblia, ang sabi, gawin ito sa iyo ayon sa iyong pananampalataya. Napakaganda nito. Hindi niya sinabi ayon sa kalooban ng Diyos sa sandaling ito. Hindi niya sinabi ang ayon sa nararamdaman ng Diyos ngayon. Hindi niya sinabi iyon. Tama, sabi ng Diyos ayon sa iyong pananampalataya. Hayaan itong gawin sa iyo. Itinuro ni Jesus ang responsibilidad pabalik sa iyo at sa akin. Sabi ng lahat, sa akin. Ang responsibilidad ng pagtanggap ay nasa iyo. Ang iyong pananampalataya ay ang tatanggap. Ang iyong pananampalataya ay ang konduktor. Ang iyong pananampalataya ay ang activator. Sabi ng lahat, activator. Kung ano ang natapos na ng Diyos sa krus. Kung ano ang binayaran na ng Diyos sa krus. At kasama dito ang iyong pagpapagaling. Ito ay ang iyong pananampalataya. Hinipo ni Jesus ang kanilang mga mata at sinabi, mangyari ayon sa inyong pananampalataya. Ayan na naman, yan ang nabasa namin. At pagkatapos Lucas 8:48, ito ay nakikipag-usap sa babaeng may agas ng dugo. Sinabi niya, anak, lumakas ka. Ang iyong pananampalataya ay nagpagaling sa iyo sa kapayapaan. Isa pang bahagi ng Biblia, ang sabi sa Marcos 10:52. Ito kaya tungkol sa bulag na si Bartimeo, tama ba? Ang sabi, go your way, your faith has made you well. At kaagad natanggap niya ang kanyang paningin. Ngayon, ang susunod, Lucas 17:19. Ito ay pakikipag-usap sa isa sa 10 kitongin tama na bumalik kay Jesus. Sinasabi nito, bumangon ka, humayo ka ang iyong kapalaran. Sabi ng lahat, ang kapalaran ko. Ang iyong kapalaran ay nagpagaling sa iyo.
Lucas 18:42, sinabi ni Jesus sa bulag sa Jericho, tanggapin ang iyong paningin. Iniligtas ka ng iyong pananampalataya. Pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Mateo 15:28, nakikipag-usap lang sa babaeng may anak na babae na nademonyo. Tama ba? Sabi niya, o babae, dakila ang iyong pananampalataya. Hayaan itong gawin para sa iyo ayon sa gusto mo. Hayaan itong gawin sa iyo ayon sa gusto mo. Ngayon, ang kabaligtaran ay totoo rin. Kung walang pananampalataya, hindi ka makakatanggap. Ngayon, ang isang halimbawa dito ay sa Marcos 6:5, noong si Jesus ay nasa kanyang bayan sa Nazareth, tama ba? Sinasabi sa Biblia, wala siyang magagawang makapangyarihang gawain doon. Walang miracle, walang supernatural, walang healing, right? Maliban na ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa ilang may sakit at pinagaling sila. Bakit? Dahil sila ay nasa kawalan ng pananampalataya. Dahil hindi sila naniwala. Sa bawat isa sa mga sitwasyong ito na ating mababasa, ang pagkakaiba ay hindi si Jesus. Ang pagkakaiba ay hindi ang Diyos. Hindi ito ang timing ng Diyos. Hindi ito kalooban ng Diyos. Hindi ito ang pangyayari. Hindi ito ang sitwasyon. Ang pagkakaiba, ang pangunahing salik sa lahat ng mga bagay na ito ay ang pananampalataya ng mga tumatanggap. Ang nagpapasya ay ang kanilang pananampalataya. Ngayon, ang huli, ano ang tunay na pananampalataya? Ito ay dumarating sa pakikinig sa salita ng Diyos. Ngayon, syempre, pamilyar ka sa talatang ito. Sinasabi sa Roma 10:17, kaya't ang pananampalataya ay mula sa pakikinig at pakikinig sa salita ng Diyos. Ngayon, ang tunay na pananampalataya ay nagsisimula. Tama ba? Sinasabi nito na ito ay dumarating, nagsisimula sa iyong pakikinig at pag-unawa sa salita ng Diyos. Paano mo naririnig ang salita? Sa pagpunta rito, naririnig mo ang salita. Sa pakikinig, naririnig mo ang salita. Sa pagsasalita ng salita ng Diyos, naririnig mo rin ito. Naririnig mo ang salita ng Diyos na nagsasalita sa iyo sa mahinang boses. Naririnig mo ang salita at dumarating ang pananampalataya. Nagsisimula ito, pumasok ito, tumagos ito sa iyong puso. Sa pamamagitan ng iyong pakikinig sa salita ng Diyos, Mateo 4:4, ito ay nagsasabi, siya ay sumagot at sinabi, nasusulat, hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Alam mo, napakaganda nito dahil nakikita natin na ang ating pinagmumula ng buhay ay hindi lamang ang pisikal na pagkain na ating kinakain. Ang ating pinagmumulan ng buhay ay ang salita ng Diyos. Sinasabi ng Biblia, ang tao ay mabubuhay sa bawat salita na lumalabas sa bibig ng Diyos. Juan 6:63, ito ay nagsasabi, ang mga salitang sinasabi ko sa inyo ay espiritu at ang mga ito ay buhay. Ang salita ay buhay. Sa literal, tama, ang kanyang salita ay isang nagbibigay buhay na kapangyarihan para sa ating mga katawan. Maaring ayusin at ibalik ng salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay makapagpapagaling at maaaring pasiglahin ang iyong katawan. At ang salita lamang. Ang tao ay nilikha gamit ang salita. Totoo ba yun? Nilikha ka gamit ang salita ng Diyos. At alam mo kung ano, sinasang-ayunan din kayo ng salita ng Diyos. Ginagabayan ka rin ng salita ng Diyos. Ikaw ay protektado ng salita ng Diyos. Gumaling ka na, ikaw ay naibalik.
Binigyan ka ng salita ng Diyos dahil nilikha ka gamit ang salita ng Diyos. Simbahan, kung ang salita ay makapagpapatayo sa iyo, ang salita ay maaari ring muling buuin ka. Kung ang salita ang nagdisenyo ng iyong sarili, ang salita ay maaari ring ibalik ang iyong sarili. Kung ginawa ng salita ang iyong dugo, maaari ding dalisayin ng salita ang iyong dugo. Kung kayang gawin ng salita ang iyong utak, maaari mong baguhin ang iyong isip, kaya ang salita ng Diyos ay makapagpapabago rin nito. Iyan ang kapangyarihan ng salita ng Diyos. Kaya kapag sinabi mo ang salita ng Diyos sa karamdaman, kapag sinabi mo ang salita ng Diyos sa iyong sitwasyon, hindi mo sinusubukang kumbinsihin ang Diyos na pagalingin ka. Hindi mo sinusubukang pilipitin ang kanyang braso para gumawa ng isang bagay para sa iyo. Hindi mo pinipilit ang isang bagay na wala. Kapag nagsasalita ka ng salita ng Diyos sa iyong karamdaman, kapag nagsasalita ka ng salita ng Diyos sa iyong sitwasyon, inilalabas mo ang parehong kapangyarihan. Sabi ng lahat, pare-parehong kapangyarihan. Inilalabas mo ang parehong kapangyarihan na nagdisenyo sa iyo na orihinal na nilikha ang iyong katawan. Ito ay ang parehong kapangyarihan mula sa salita. Ang salitang lumikha sa iyo ay may autoridad na ibalik ka. Ito ang dahilan kung bakit ang pagpapagaling ay hindi napakahirap. Masasabi ba ng lahat iyan? Ang pagpapagaling ay hindi mahirap. Hindi ito mahirap para sa Panginoon at hindi ito mahirap para sa amin. Dahil tapos na ang deal. At meron kang salita upang i-activate ito. Ang tanong, ina-activate mo ba ang salita sa buhay mo? Yun ang tanong. At upang isara, gusto kong sabihin ang salitang ito. Roma 1:8. At dalangin ko na ang katotohanan ito ay mahayag sa iyong buhay. Sabi sa Roma 1:8, nagpapasalamat ako sa aking Diyos sa pamamagitan ni Hesukristo para sa inyong lahat. Dahil ang iyong pananampalataya, sabi ng lahat, ang aking pananampalataya, dapat mong ipagmalaki ang iyong pananampalataya. Ang aking pananampalataya sa Kanya ay pinag-uusapan sa buong mundo. Ang aking pananampalataya ay pinag-uusapan. Ang pananalig ko sa Panginoon ang pinag-uusapan. At ipinagdarasal ko yon para sa iyo at sa akin ngayon. Kailangan mong marinig ang tinig ng Diyos araw-araw. Araw-araw sinasabi ng lahat. Bawat araw, ito ang pinagmumulan ng iyong pananampalataya. Ito ang pinagmumulan ng iyong kagalingan. Ito ang pinagmumulan ng iyong probisyon. Ito ang pinagmumulan ng iyong proteksyon. Ito ang pinagmumulan ng iyong gabay. Ang pinagmumulan ng lahat ng kailangan mo sa iyong buhay. Tanging ang salita ng Diyos. At kung hindi mo naririnig ang salita ng Diyos araw-araw, nabubuhay ka sa iyong sarili. At ipinagdarasal ko na huwag. Natanggap mo ba ito ngayon, simbahan? Maaari ko bang hilingin sa lahat na tumayo mangyaring? Ngayon, mananalangin tayo ngayon at mananalangin tayo sa awit 921. Muli, ang salita. Isaktibo natin ang salita para sa ating proteksyon. Pwede ba nating patayin ang mga ilaw, please? Kaya't ipahayag natin ito at pagkatapos ipagdadasal kita. Magdasal tayo. Ipanalangin ito ng may pananampalataya. Ipanalangin ito ng may pananalig. Tara na, Panginoon, ngayon, ipinahahayag ko na ako at ang aking pamilya ay nananahan sa iyong kanlungan, ang aming kataas-taasang Diyos. Kami ay namamalagi sa iyong anino, Diyos na makapangyarihan.
Sinasabi namin tungkol sa iyo, Panginoon, ikaw ang aming kanlungan at aming kuta, aming Diyos na aming pinagtitiwalaan. Tiyak na iniligtas mo kami mula sa silo ng mga ngayam at mula sa nakamamatay na salot. Tinatakpan mo kami ng iyong mga balahibo at sa ilalim ng iyong mga pakpak ay nakatagpo kami ng kanlungan. Ang iyong katapatan ay aming kalasag at kuta. Hindi kami matatakot sa kilabot sa gabi, ni sa palaso na lumilipad sa araw, ni sa salot na tumatama sa kadiliman, ni sa salot na sumisira sa tanghali. Maaaring mahulog ang 1,000 sa ating tabi, 10,000 sa ating kanang kamay, ngunit hindi ito lalapit sa atin. Magmamasid lamang tayo sa pamamagitan ng ating mga mata at makikita ang kaparusahan sa masasama. Panginoon, sabi namin, ikaw ang aming kanlungan. Ginagawa ka naming pinakamataas, aming tirahan. Kami ay nag-uutos at nagpapahayag, walang pinsalang mangyayari sa amin. Walang sakuna na lalapit sa ating tolda. Sapagkat iniutos mo sa iyong mga anghel tungkol sa amin na ingatan kami sa lahat ng aming mga lakad. Itinaas nila tayo sa kanilang mga kamay upang hindi natin matamaan ang ating paa sa isang bato. Tinatapakan namin ang leon at cobra. Tinatapakan natin ang dakilang leon at ang ahas. Dahil mahal ka namin, Panginoon, iniligtas mo kami, pinoprotektahan mo kami, dahil kinikilala namin ang iyong pangalan. Sumagot ka sa amin, kasama ka saan man kami magpunta. Iniligtas mo kami, pinararangalan mo kami. Sa mahabang buhay, binibigyan mo kami ng kasiyahan at ipinakita mo sa amin ang kabuuan ng aming kaligtasan. Kung naniniwala ka, sabihin mong Amen. Hayaan mo akong manalangin para sa iyo. Pinupuri ka namin, Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon. Niluluwalhati ka namin, Panginoon. Nagpapasalamat kami sa iyo. Panginoon, nagpapasalamat kami sa iyong salita. Nagpapasalamat kami sa iyong salita. Nagpapasalamat kami sa iyong salita na nagpoprotekta sa amin. Nagpapasalamat kami sa iyong salita na nagpapanumbalik sa amin, na nagpapagaling sa amin, na nagbibigay para sa amin, na gumagabay sa amin. Panginoon, nagpapasalamat kami sa iyo sa kapangyarihan ng iyong salita. Panginoon, salamat sa awit 71. Nagpapasalamat kami na walang masamang mangyayari sa amin. Walang masamang mangyayari sa ating pamilya. Walang kalamidad, walang bagyo. Walang bagyo ang makakaapekto sa atin, sa ating pamilya, at sa ating mga tirahan, at sa ating mga komunidad sa pangalan ni Jesus. Isa sinasaway ka namin, go. Inutusan ka naming umalis. Iniuutos namin sa iyo na umalis at umalis sa ating bansa sa makapangyarihang pangalan ng ating Panginoong Jesus. Kung si Jesus ay nakapagsalita sa hangin at unos at alon, ibinigay niya sa atin ang kanyang bigay Diyos na autoridad na gawin din iyon. Panginoon, nagpapasalamat kami sa iyo sa kapangyarihan at autoridad na ibinigay mo sa amin. Ngayon, Panginoon, humihingi kami ng kapatawaran sa bawat sandali ng kawalan ng pananampalataya sa aming mga puso, salita, gawa, at emosyonal na pagpapahayag. Panginoon, nais naming humingi ng iyong kapatawaran para sa bawat kawalan ng pananampalataya. Sinasaway namin, tinatalikuran namin ang kawalan ng pananampalataya sa aming buhay ngayon sa pangalan ni Jesus. Salamat, Panginoon, sa iyong salita na katotohanan. Salamat, Panginoon, sa iyong salita na pinagmumula ng aming buhay. Sinasabi ng lahat, ang iyong salita, Panginoon, ang aming pinagmumulan ng buhay sa pangalan ni Jesus. Salamat, Panginoon, na ang iyong salita ang aming pinagmumulan ng pagpapagaling. Salamat, Panginoon, na ang iyong salita ang pinagmumulan ng aming lakas, probisyon, karunungan, payo, lakas ng loob at katapangan upang manindigan sa anumang bagay na darating laban sa amin. Nagpapasalamat kami sa iyo, Panginoon, na ikaw ay ang iyong salita ang pinagmumulan ng aming panghihikayat, ng aming kagalakan, ng aming kapayapaan, anuman ang nangyayari sa aming paligid. Panginoon, ang salita mo ang pinagmumulan. Panginoon, nagpapasalamat kami sa iyo
Hayaan ang bawat salitang ilalabas na binibigkas sa buong 10 bahaging seryeng ito, Healing Mastery. Hayaan ang bawat salitang binitiwan mo sa amin, sa aming mga pamilya. Hayaang mabuhay ang bawat salitang binigkas, maging aktibo. Hayaang mahayag ang lahat ng mga salitang ito sa ating mga pamilya, sa ating buhay. Hayaan ang lahat ng nakapagpapagaling na salita na pinakawalan ay maging mga binhi na dumami sa ating buhay, sa ating mga katawan, sa ating mga kalagayan, sa makapangyarihang pangalan ng ating Panginoong Hesus. Panginoong Diyos, hayaan ang kapangyarihan at autoridad ng iyong salita ang maging pinakamalakas na boses sa aming isipan, puso, pamilya, pagsasama, buhay ng aming mga anak at sambahayan. Nawa ang kapangyarihan at autoridad ng iyong salita ay maging pinakamalakas na boses sa aming barangay, bayan, komunidad at mga lungsod. Hayaan ang kapangyarihan at autoridad ng iyong salita ang maging pinakamalakas na tinig na binibigkas saan man tayo magpunta. Sa makapangyarihang pangalan ng ating Panginoong Hesus, ang kapangyarihan at autoridad ng iyong boses ang maging pinakamalakas na boses sa Wisdom Church of Manila. Sa makapangyarihang pangalan ng ating Panginoong Hesus. Kera basira basira bababa si ara bababa ko. Hayaang ang tinig ng iyong salita ay magdala ng kagalingan sa bawat aspeto ng aming mga katawan, O Panginoong Diyos, mula sa tuktok ng aming mga ulo hanggang sa talampakan ng aming mga paa. Nagdudulot ito ng kagalingan sa bawat emosyonal na bigat, sa bawat emosyonal na kaguluhan, sa bawat depression. Naway ito ang kagalingan sa anumang mga hamon sa pag-iisip. Hayaan ang iyong salita, O Panginoong Diyos, na maging kagalingan para sa bawat uri ng abnormalidad, pamamaga, allergy, anumang kawalan ng timbang sa aming mga katawan sa pangalan ni Jesus. Panginoong Diyos, hayaan ang autoridad at kapangyarihan ng iyong salita na maging pinakamalakas na tinig na nagsasalita sa aming mga kalagayan, na nagsasalita sa bawat hamon, bawat problema, bawat sitwasyon sa aming buhay. Hayaang ang kapangyarihan at autoridad ng iyong salita ay magdala ng mga himala at supernatural sa aming buhay, Panginoong Diyos, sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Hesus. Ama, nagpapasalamat kami sa iyo, pinupuri ka namin, niluluwalhati ka namin sa salita na ibinigay mo sa amin. Panginoon, salamat. Salamat sa salita mo. Niluluwalhati ka namin, pinararangalan ka namin sa salita na ibinigay mo sa amin. Sino si Jesus? Walang ibang salita na masasabi natin para sabihin kung gaano kami nagpapasalamat. Kaya ngayon gusto lang naming sabihin, Panginoon, salamat. Pinupuri ka namin, niluluwalhati ka namin, minamahal ka namin, at pinararangalan ka namin. Sa pangalan ni Jesus kami ay nananalangin. Amen at amen. Sambahin natin ang Panginoon.